Ganda ng design dito. Kala mo magtatayo ng resort amo ko. Ayun, bilog ang mga daanan niya. Balita lang namin na gagawin daw niya itong garden. Lalagyan siya ng landscape. Mga halaman, mahilig kasi sa halaman. Amo naming lalaki. Kaya siya ay magtsinta na mahigit ang edad. Siguro yun na lang ang libangan niya. Pasyal sa mga tanim niyang halaman. May laking garden din to. Mga mamahaling tanim pa naman ang pinagbibili niya sa Manila Seedling Bank sa may Quezon Ave. Ayan ang saging ko, mga alanganin pa. Ayan, isa, dalawa, tatlong buwig, apat na buwig, apat na buwig. Ito medyo malaki-laki, mas malalaki na 5 buwig. Yan. Yan ang tangi ang aking saging dito sa Bulacan. Kasi ayaw kong masabi 5, 6 na buwig. Ayun pa. Medyo malnourished nga lang kasi laging basa sa kinatatayo niyang puno. Yan, pispan ko madawag na, hindi na dadamuhan ng grass cutter. Dito tayo sa dulo, sa may likod. Pati kangkong na agad. Ay, tao rito na nagko-construction, gilap ng mauulam. Ayan. Sila ang maagad ng kangkong. Iwan ko lang dito sa bandang dulo kung napupuntahan nila. Simula daw na may nakita silang cobra ay natatakot na silang pumasyal dito, sumadya dito. Dati nung bagong salta pa lang sila, bagong dating sila rito, yung mga construction boy talagang hinalugog nila yan. Lahat ng butas na binahayan ng igat talagang pinupuntirya nila. Kaya may nahuhuli din sila, malaki at maliliit. Kaya hindi ko na inaasahan na may kikita o may mahuhuli pa akong igat. Dahil dati ako lang ang nahuhuli dito. Kaya palagi akong may uwing igat. Minsan nahalagaan ko na lang kasi matibay ang buhay niya. Dito, itong pinakadulo sa likod ng building. Yan, madawag na rin. Hindi na nadadamuhan ng bantay kasi may pinapagawa sa kanya ang boss namin. Kaya nakakatakot ng masyal dyan. Dahil makaapak ka ng sawa o kubra. Marami dito niyan. Napakadelikado. Kaya ako laging nakaboots. Kasi ang buta
Hindi kayang talaban ng cobra kapag bigla kang tinuklaw. Tatalbog lamang ang kanyang uso sa buta. Kaya advice ko sa mga pumupunta ng dawagan, damuhan o bukiran ay magsuot po kayo ng buta dahil napakadelikado po. Hindi natin alam, may naligaw na cobra. Okay lang kung sawa dahil walang kamandag. Ang mahirap yung cobra, ulupong. Yan. Tapos walang makarescue sa'yo. Bilang ka lang ng minuto o oras. Pindi sa takbo ng daloy ng dugo mo. Pag umakyat sa ulo, sa utak, siguradong bubula ka. Dahil sa binom na lason o kamandag ng cobra na mahalo sa dugo. Kaya ayun po. Tuwing pupunta ako rito o mag-iikot, nakasuot po ako ng buta. At yan ay gamit ko sa dump truck sa pagpapatag ko ng abo o carbon waste coal kung tawagin. Tapos sunugin ang boiler, nagiging tapon na siya, kaya waste coal ang tawag. Yan, napakalino ng tubig po. Nakikita siya pag may naligaw na igat, dalag, gurami o tilapia. Ayun, may lumalangoy-langoy sa ilalim. Yan ang maliliit. Kasi nanting ng mga construction boy. Yan po. Ako'y pupunta sa may bandang dulo. Sisilipin ko naman yung mga pinagtatambayan ng mga tilapia. Doon na mismo sa irrigation. Yung tubig na yon, yung ilog, tagos siya papuntang galing ng dam papuntang dagat. Yan, lalabas ulit ako sa may bilog na butas. Hindi po, mamaya na lang ulit.